Woe unto him that giveth his neighbor drink, that putteth thy God out to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. Thou art filled with shame for glory, drink thou also, and let thy foreskin be uncovered. The cup of the Lord's right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory. For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men's blood, and for the violence of the land of the city, and of all that dwell therein. What profited the graven image that the maker thereof had graven it? The molten image and the teacher of lies, the maker of his work trusted therein, to make dumb idols. Woe unto him that saith to the wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall reach. Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Isabay, but the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita. I pray na kayo pong pala sa pagpatuloy namin. Aming topic pa rin about idolatry. I pray na magutot namin to Lord sa aming mga buhay din. Nakita namin na yes, minsan kami pa guilty pa rin sa ibang bagay. Especially pa kayo, nakikita namin sa aming bansa na literally pa kayo, daming idolatry dito, Lord. Huwag kami magulat pa kayo, makita namin yung kademonyohan din dito sa likod dito, Lord. I pray na kawain po yung mga tao, no? Ilasin po sila dito, Lord. Gamitin nyo ang mga lingkod, mga anak ni Lord. So willing. At sila yung mga ligtas dito, Lord. Kung kilala ka nilang lubos, maligtas din po rin sila. So yung mga panalangin, yung mga po, bigyan kami katalinuhan, kung magawa niyang topic, and ma-apply ito na later. Ano natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapo na po. Title ulit natin is Dumb Idols, Part 2, Stupidity of Idolatry. So, yun ang pinapanak dito agad para hindi natin nalapitan. At para sa mga katilig dito, may mga katilig dito, mga unbeliever, hindi pa naalaman yung mga bagay na to. Mas ma-convince sila dahil sa linaw na salita ng Diyos. Na hindi that, i-desire yan. At nakakahiya yan, abominable, at walang maganda dyan. At huwag nang panindigan yan. Yun ang ating objective. So, kanina umaga po, no, isa-isa natin yung mga mention sa idol. Actually ito, worship of false gods, idolatry sa Bible, from the Old Testament. Ang dami nating topics doon kanina. Doon din yung mga apekto, no? Pag ikaw ay naniniwala dyan, gumagawa ka dyan, confused ka, ikaw ay na-snare, ang hirap umahon dyan. Kaya points kanina, yung abomination niya sa Diyos, kinukumpara din siya sa ibang kasalanan, okay? Kaya mamaya nga doon tayo pupunta. So tuloy ko lang yung mga hindi pa natin nasa New Testament na tayo. Ngayon natin sa Acts, mabilis lang po na ito pagkatapos natin itong mention. Sa Acts, dito tayo sa New Testament. Hindi pa natin natapos ito, no? And they made a calf on those days. So, Acts 7, yan po ay speech ni Stephen. Pinapaalala nung ginawa ng mga panahon ni Moses, ng mga Israelite. Gumawa sila ng calf on those days and offered sacrifice unto the idol and rejoice in the works of their own hands. So, kung alam yung context yan niya, niligtas na nga sila ng Diyos sa Egypt. Tapos nawala lang ng konti si leader, si Moses. Pumalit yung mahinang leader. Na-induce na ng mga tao. Ganun po yan. Kaya kahit sa church, pag yung pastor mahina, medyo umalis na ng konti, yung tao po parang naglalaban yan. Parang may gustong gawin na kaya minsan di lang makaporma kasi malakas yung leader. Pero pag wala na yung leader, ayun, may iba palang gustong gawin. Kaya hindi madali. So, ba't pinapaalala to ni
At pinaalala ni Stephen sa kanila to, kasi ganun yung puso nila. Kaya dapat mag-ingat tayo. So, walang ibang bago dito. Rejoice in the works of their own hands. So, again, pinapaalala ng salita ng Diyos. Sabi natin, props. Galing na maraming gumawa ng Diyos. Hindi maganda. Tuloy ko lang sa Nako, 15:20. Sino naman to? 20. So ito po ay ito na po yung parang Council of Jerusalem ata to, no? Tama. So Council of Jerusalem, ibig sabihin may marami ng churches doon, pero may mga tanong eh. Yeah, discerning. So, paano natin malalaman kung tama ba yung mga Kristiyano na kami nag-uusap dito eh. Kaso nga may mga Judaizer ng panahon nila. Binabalik sila sa batas. Hindi nag-uusap-usap na yung mga apostol. Kaya sabi dito, sabi sa 19, wherefore my sentence is that we trouble them not, which are from among the Gentiles and turn to God. So, ligtas na sila, Gentiles sila, so what? Wala na dapat. Pero sabi dito, but that we write unto them that they abstain from pollution of idols, and from fornication, and the things strangled, and from blood. So, itong mga topic na to is malaking topic ng panahon nila. Though, naalala niyo yung explanation ko sa blood, ako personally, hindi ako naniniwalang wala nang bawal sa atin. I mean, may bawal pa sa atin kainin. Basta linisin mo, panalangin mo. Kasi ano nga yun, is dietary law. So, buo yan. So, meron tayong dapat kainin dati, na bawal natin kainin dati. Kasi ngayon, okay na. Ibig sabihin, yung dietary law, bali wala na yun. So, hindi tayo mamimili. Di ba? Yung baboy, okay na yan. Pero yung vulture, okay pa. Wala na yun. Damay-damay na yun. Kasi, pinalaman sa ating diet, sabi ni Jesus, yung mga kinakain mo, dinudumi mo rin yan eh. Sabi, walang spiritual significance yun. Hindi yan? Kaya lang sinabi dito, kasi itong mga bagay na ito, blood, things strangled, fornication, lalo na. Obviously, malaking issue yan dati sa kanila. Kasi ang turo sa kanila dati, or yung mga Gentiles, walang turong gano'n. Ay, lang gusto mong asawa, kahit ano. Siyempre, pag natuto ka na, nakilala mo Diyos, hindi pala dapat gano'n. So, kailangan nilang i-reinforce. So, kaya itong isa, abstain from pollution of idols. So, nakahilera yun doon. Ibig sabihin, again, yung idolatry, malakas yan sa mga Gentiles, sa mga, sabihin, ang hirap iwasan yan. Kaya sinasabi na dito, Council of Jerusalem, itong mga Gentiles, medyo prone dyan eh. Kaya, paalalahanan nyo. Nakuha. So, ganyan ang idolatry. Hindi yan ganun kasimple na iniisip natin. So, again, mamaya, tapusin natin to. Isa-isa ulit natin mga idols na pwede mag-ano rin sa atin. Mag-take hold sa ating mga Kristiyano. Okay? Next is, dito sa 29, sabi naman dito, for it seemed good, the Holy Ghost, and to us, to lay upon no greater burden than these necessary things. So, inulit lang. 29 yung, meats. Ito naman, meats. Sabi kasi pag in-offer na sa idol, naalala sa Romans, ano nga ba yun? Sa Romans 6 ba yun? 16, o? Masama bang pumunta tayo sa piyesta? Pumunta lang, ikakain ka doon. Masama ba yun? Pag o gano'n naman yan eh. Pista ni San Isidro. O inala yun doon. Kakain ka ba doon? Okay ibalikan na natin. Hindi pa alam mo iba eh. So pag ganyan, sabi sa atin ni Paul, ng salita ng Diyos, wala namang ibang Diyos eh. Hindi tayo naniniwala doon. Walang ibang Diyos. Kung pinaniniwalaan nila, in-offer nila sa Diyos nila yun, wala naman sa atin kasi wala namang ibang Diyos eh. So kung pag pinakain ka, kaibigan mo, kumain ka, walang problema. Gets? Pero sabi ni Paul din, pero kung sinabi niya, ito ilalay ko to sa Diyos-Diyosan ko Pag sinabi niyang gano'n sa'yo,
huwag ka nang kakain. Hindi dahil malumi yung pagkain, kasi hindi na makaka-apekto sa atin yung pagkain lang yun eh. Kaya sabi niya doon, for their conscience sake. Para hindi nila isipin, baptist ka, Kristiyano ka, kumakain ka ng ganito. Para hindi sila matisod. Kaya sa atin mismo, walang epekto yun. Nakuha niyo ba yun? Ganda ng paaral ng Bible kasi bali wala sa atin yun eh. Kaya dito, kaya I believe lang, sinabi ko na sa inyo ito eh, nung panahon ng Acts, medyo mababaw pa rin sila. Ito sa yung mga early talaga ng churches. So alam nilang masama yung idols, and therefore, pinalalahanan nila yung mga Gentiles na, uy, huwag na yung kakain yan. Pero actually, walang bearing dapat na pala yun sa akin. Okay? Anyway, balik tayo sa ating topic. Ganyang kadelikado yung idols, nakakahawa yan. Therefore, iniwasan nila, tayo din iniwasan natin. Pero tama dapat yung take natin. Move on tayo sa 17:16. Ang dami idolatry sa Acts. Kasi ito yung mga time na na-encounter ng mga apostles, yung nag-soul winning sila, nag-preach. Ito. So ito po yung panahon na si Paul ay alam mo na mainit to. Nagulpi na siya, tapos naglaylo na siya. Kasi sabi mo, when Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred up in him when he saw the city wholly given to idolatry. Sabi niya, hindi siya makapaniwala. Grabe naman idolatry dito. Sa Pilipinas siguro yun. Hindi, sa Athens, ganun din. Ang tindi nito, pinaparada pa. Ayaw niya na magsalita, kasi hindi siya nakapagpigil. Kasi nakakaawa po, hindi ko na yung ibang topic dito, pero sabi dito, may mga lugar. Alala ko yung mga pastor, mga kwento niyan. Na Pastor Padua na nagkakwento. Talaga kay Pastor dito. And then si Pastor Jude. Napunta ng mga bandang Ilocos kasi yan. So sabi nila, may mga lugar daw talaga doon na ang hirap mag-soul win. Kasi nga, nasanay na yung mga tao niyan sa idolatry. Marami dito sa Pilipinas na lugar na ganyan. San Mateo kasi as man nagmo-modernize, medyo nawawala yun eh. Sa Bicol, ang daming ganyan. Kaya si daddy nun, hirap din yun eh. Naalala niyo yung niya, testimony niya. Ganun po sa Bicol, no? Ang tawag doon, stronghold ng mga Katoliko yan. Ganun po yung Ilocos, Bulacan. Pero nawawala yan pag panalangin din. Saka preaching na salita ng Diyos. Kumbaga sila na yung nahihiya, sila na yung nalalaman nilang mali sila. So the more na mas maraming tao na iligtas, yung witchcraft ng Catholic na nababawasan. So ba't ko sinabi dito yan? Kasi nga ganyan, may mga lugar na ganun. Kung mag-mission ka, matapang ka, dito ka, walang problema. Pero at least expect mo na may mga lugar na ganun, mahirap. Amen? Ano ba? Ano tayo sa 21. 25. So malinaw po ang dahil idolatry sa Bible, Old Testament, New Testament, and even sa dito sa San Mateo, Pilipinas. 21, 25. Kayo naman po, let it go. Touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication. So na pamilyar, nilistahan kanina, no? Pareho lang yan. Nagpasa na natin yan. Asa na ba ako? Acts 21:25. Romans na tayo. Romans 2. Okay? Sorry, 12. Okay. May basa, ready. Dali ha. Ito nga. 2:22. Basa, ready, go. God says a man
Okay, so itong panahon na sa Romans 2, no? Inintroduce pa lang ni Paul yung idea nga ng di natin kaya iligtas sa sarili natin. So, especially yung mga Hudyo na to, binilabel niya na kahit mga Hudyo kayo, di nyo nasunod yung batas eh. Kasi sabi dito, hinilera po yung adultery sa sacrilege. Pag sinabi sacrilege, gumagawa ka, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, nagsabi sacrilege. So ngayon, alam mo na, pag ikaw ay tinuturo mo na mali yung adultery, sigurado, malamang sa hindi unless napaka-hipokrito mo o talagang demonyo ka, alam mo agad yung tao na ayaw sa adultery, nagtuturo siya against doon. Amen. Okay? Ay, ganun din yun. Pag sa, idolatry naman, kung galit ka dyan, hindi mo gagawin yan. Yun ang sinasabi lang dito. So, anong kalalaman dito? No? Kasi nga, huwag nating tutuwing okay lang. Huwag natin tutuwing okay lang yan. Hindi okay yan. Yun lang ang point dito. 1 Corinthians 5, 1. 1 Corinthians 5. Ito, ang listahan lang to, no? So anyway, yet not altogether with the fornicators of this world, the covetous, extortioners, idolaters, for then ye must needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company. If any man is called a brother, by fornicator, covetous, idolater, railer, or drunkard, or extortioner, with such one, no, not to it. So, sabihin, again, hindi magandang kasalanan yun. Kinukumpara ka sa railer, covetous, fornicator. Kita niyo yun? So, to the point nga, kakakain dyan, baka may mga idol pa yan. So, babalikan natin ito mamaya. 6:9. Ayun, Northibs. Ito, sa listahan lang ulit ng talagang mga Gentiles kasi ganyan. Idolater. So, pamilyar dati yan hanggang ngayon. So, hindi sinabing wala ng pag-asa, May pag-asa pa naman. Pero kailangan maalis sa kanila yun. Kasabay ng bago sila maligtas. Eight, 1. Now, as touching things offered unto idols, we know that we have the knowledge. Knowledge profiteth, but charity edifies. So, may mga bagay na alam na tayo. Ang context naman ito sa mga magkakapatid na. So, alam mong masama na yan, hindi natin kailangan yung lagi na lang gano'n ang tema ng usapan natin. Ano sinasabi nga lang. Yun ang context kasi dito. So again, sinabi lang na may idolatry pa ng panahon na yan. Ito sinasabi ko pa sa inyo, kanina. As concerning therefore eating, offer the sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. So isa lang ang Diyos. So yung mga idol nila, huwag kayong papayag na, ay, may Diyos kayo, kami may Diyos din, tapos idol. Hindi yung katanggap-tanggap. Sabi sa seven, howbeit there is not every man is knowledge, for some with conscience of the idol, unto his heart it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. So, ganyan ang nangyayari pag yung nabagyan kanina sa piyesta. Huwag kang papayag na alam mo na nga na in-offer yun sa idol. Tapos, kakain ka pa, sasabihin mo pa sa iba. So, anong isipin nila? Ay, okay lang pala yun na tayo eh. Maki-compromise, parang gano'n. So, yun yung iiwasan nyo. Kaya, kung alam nila, sinabi sa'yo, na in-offer sa idol yun, huwag mo na rin kainin. Sinabing defiled, nadudumihan.
Okay, binibilisan ko lang to kasi mga mention lang to ng idolatry. Then sa 10, for if any man see thee, which hath knowledge, ito nga yun. So, pag ikaw ay nakita nila na nag-offer sa idol, well, niloloko-loko mo lang. Alam mo naman, di ako naniniwala dyan, baptist kami. Wala na, gusto ko rin meron din ako Mary. May Jesus din ako. So, huwag mong gawin biro. Move on tayo, 10:7. Neither be ye idolaters. Ito mga Kristiyano na to. Kinakausap ni Paul. Huwag kayo mga idolater. Antindi nito, sinabi nito, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Alam niyo ba yung nangyari dito? Yung tinutukoy nito kay Moses, kay Aaron to eh. Pag binasa mo yung sa Exodus, yung ginawa nila, na wala si Moses, anong ginagagawa na nila? Gumawa ng idol, yung ginawa nilang eat, drink, and rose up to play. Parang ano na yung OG na yun. Alam niyo yung OG? Parang ano na yun, debauchery, kalaswaan. Kaya nung naalala niyo kwento niya, nakahubad sila sabi dun eh. Anong pinaggagawa nitong mga to? Ganyan po kasi yung mga idol. Kasi kung ang Diyos mo, hindi ka kayang sitahin, yung Diyos mo, walang kapangyarihan, hindi ka nakikita, may mata. Hindi parang baliwala na yung mga rules niyan. Kaya sa 8, nabanggit na naman yung fornication. Kaya ano ginawa sa kanila doon? Sa Moses na Aaron, pinatay sila noon, dahil pinatay. Anyway, tuloy natin. So, Corinthians 10, 7, 19. Sabi dyan, what say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? Kung sinasabi ko, may kwenta ba yan? Hindi na sinasabi ko, sinasabi ni Paul. Walang kwenta yan. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo. But I say, pakibasa nyo ngayon 20. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God, and I would not that ye should have fellowship with the devils. Ito na, in-interpret na ni Paul. Bakit nga ba ang dami idolatry ng panahon nila, ng panahon natin, in the future pa? Hindi sa Diyos nila nag-o-offer yan. Ngayon, naglagay ako binigyan ko to ng pansit, ice cream. Hindi ko ino-opera niya. Alam ko, walang kwenta, hindi makakain yan eh. Ganun pala, kaya daw pala ganun. Even in the olden times, niloloko ko sila nung idol. Ginagawa silang tanga. Ganyan ang demonyo. Ayaw nila maging matalino tayo. Kaya sa Bible quiz, bayaan nyo mahirapan kayo ng konti. Ganun talaga. Nakikinig kayo, sana kayo nakikinig kayo ngayon. Wagala ng utak mo. Alam mo, hirap makinig. Gusto mo hirap magturo. So sanayin mo yung sarili mo, na hindi tayo mong tanga. Kasi ganun exactly ang gusto ng demonyo. Kaya kayo pag ino-opera nila, di ba, mga palaspas pa, niloloko sila noon. Gustong gusto ng demonyo yun. At kahit iglesia ni Manalo, walang imahe yan. Tapos sinasamba nila si Manalo. Di naman sinasamba eh. Yung turo nila, kahit sablay-sablay. Alam nyo ba? Wow man, 16-16. Iglesia ni Manalo. Nakita mo dyan, di ba? Iglesia ni Cristo. Matagal na may Church of Christ sa US eh. Amen. Ano nangyari? Grammatic niloloko yung mga tao. So, yun ni-reveal dito sa 1 Corinthians 10. Na kaya para sila nag-o-offer doon sa mga Diyos-Diyosan, hindi yan in-offer sa sa wood. Hindi. In-offer nila daw saan? Sa demonyo. So, gaano katindi yan? Idolatry. Malalim yan. Malalim na kasalanan yan. Pero sa palagay nila sa Diyos, ano nakalagay dyan, Kaya sabihin ng mga Katoliko, hindi naman actually, kaya sinasamba namin yung Jesus dito. Kasi nire-represent, gusto mo may nakikita lang ako Long hair.
Nire-represent niya yung Jesus na totoo. Eh kayo, wala kayong Jesus dito. Ganun pa mga tuwiran yung mga yan. Eh. Paano yun? Sundin ko yung sinasabi niya. Yun na yun. So matindi ako yung sabihin ko, si Paul din ganun, kala niya, pinaglilingkuran ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pinaglilingkuran mo Diyos kung kaala mo na pinaglilingkuran mo ng Diyos. Dapat makita talaga na pinaglilingkuran mo ng Diyos sa tamang paraan din. Ayan, kaya grabe ang idolatry na yan. At pag nagpa-participate ka daw dyan, sabi siya, para ka na ipag-fellowship sa mga demonyo. Okay, nasabi ko na gusto kong sabihin doon. Sila ako. Okay, ito pala yung sinasabi sa inyo kanina. Okay. 1 Corinthians 10 na. Kaya move on na tayo sa 12. Pakibasa, ready nun. We know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Dati kayo mga Gentiles, alam nyo, carried away. Hindi mo naman gusto, pero ano kayo mga bata? Parada tayo dito, mga bata, hindi man na-explain sa iyo yun eh. Sa mga Diyos-Diyosa mo, kasi hindi nila alam. Kasi nasabi nga ni Polo, dati ganun din kayo. Nadala lang kayo dyan. Ito yung sinabi, dumb idols, mga stupid, walang magawa. Kasi nga kayo ay nilid. So mag-iingat tayo sa mga naglilid sa atin. Kahit ano pa yan, lagi ka mag-iisip. Kahit dito, may tayo, soul winning tayo, okay ba yun? Sige, tanong mo. May karapatan ka magtanong, mag-isip. Ganon tayo dito. Hindi tayo gagawa dito, oy, hindi ka ba sasama? Lahat kami sasama na eh. Ano ba yan? Okay, magtanong ka muna. Never ko kayong ililid dito ng ano lang kayo, napilitan kayo kasi hindi tayo ganon. So kasi ang example nga nito, mga idols na, uy, sinamba daw, uy, humalik sila, halik tayo lahat. Hindi naman idol to eh. An example ko lang sa inyo. Hindi ko sinasambayan, Luhod ka pa. Sino gusto may example dito? Agla. 1 Corinthians 12:2, 2 Corinthians 6:16. Ay, alam natin ito, di ba? And what agreement on the temple of God with idols? Pag temple of God, Diyos ang tunay doon, Espiritu siya, siya totoo, buhay. So kung buhay ang Diyos na tinasamba mo, ba't may idol ka? Magkukontrast yun eh, walang fellowship doon. Hindi nyo? Temple of the living God. Mamaya ako na ano yan. Mamaya again ha. Paalala nyo, may time pa naman. Isa-isahin natin yung mga idol natin minsan sa buhay din. So na ako, Galatians 5:20. Ganito. So yun na may listahan, di ba? Works of the flesh. Alam niyo, adultery, masama, di ba? Fornication, uncleanness, lasciviousness. Ba't pati idolatry? Sabi mo na, Pastor, wala naman, hindi naman ako na-attack mag-ano ngayon. Yun nga. Mamaya pag-uusapan natin, may mga bagay pa rin na nadadala ka. At idolatry yun, considered idolatry yun. Mamaya, ano natin yan mamaya? Ephesians 5:5. For this you know that no whoremonger, no unclean person, no covetous man who is an idolater, hath an inheritance. So mga hindi na maliligtas to, whoremonger, again may exemption dyan, pero normally, mahirap maligtas yan. Pero bakit yung covetous daw kinumpara sa idolater?
So, ang dami kinumpas kanina ng umaga, di ba? Sa pinampari idolater, sa rebellious, di ba? Sa rebellion. Ito naman, pag covetous ka, kasi nga, gusto mong makuha sa kanya, hindi naman sa'yo, ganun din daw yung idolatry. Para kang naniniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. Pero paniniwalaan mo pa rin. Ganun yun. Colossians 3:5. Mortify, magbasa niya, pakibasa, ready, go. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is So, inulit yung covetousness, which is idolatry. So, pero yun nga, mga work of the flesh yan. So, dapat mortify. Ibig sabihin, pag nararamdaman mo na, ba't puro ganito na lang ginagawa ko sa buhay ko? Ba't puro bisyo na lang ako? Hindi mo pigilan. Mortify, ibig sabihin, labanan mo, durugin mo. Yeah, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness. 1 Thessalonians. Tapos na pa tayo dito and then tayo sa mga points natin. For they themselves show us what manner of entering were they unto you, and how ye turn to God from idols to serve the living and true God. Very famous, di ba? Isa sa mga nangyari sa mga mananampalataya, lalo yung mga talagang, tulad natin, Katoliko. Actually, ang ginawa natin yan, nananampalataya kay Jesus, turn from idols. Ibig sabihin, dati ka na sumasamba dyan. Pag naniwala kay Jesus, dapat hindi ka na maniniwala dito. Kasi nanampalataya ka lang, sinabi niya, salita niya, ginawa niya. Hindi ka na takot dapat dito. Doon yung ibang takot niya, minsan may nananatili ka na eh. Uy, wag mo, wala ka na takot doon dapat. Kasi nag-turn ka na. Ayaw mo na dito. At kasi nga, iba yung buhay na Diyos, iba yung patay na Diyos-Diyosan. Okay? 1 Peter 4:3. Sa inyo, siya na siya na. Ibasa niyo to, 4:3. There you go. For the dying past of our life makes to us to have wrought the will of the Gentiles, when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatry. So naulit yung kaninang umaga, abominable. Pero ano yung napansin nyo sa listahan na to? Parang paulit-ulit, di ba? Yung idolatry kasi gano'n yun, parang ano yung masarap sa katawan. Kaya sinasamba mo yung idol kasi ayaw mong sinasabihan ka. Itong Diyos, salita ng Diyos, malinis yan. Hindi yan pwedeng sinungaling ka. Gusto mong gawin na masarap yun. Hindi pwede dito, hindi warning yan kagad, papagalitan ka, papausahan ka pa. Kaya minsan gusto mo yung idol na hindi naman totoo. Then 1 John 5:20, mga ano lang to. Ito yung, alam natin to, di ba? 1 John 5:21. Sige, nakakabisado. Little children, keep yourselves from idols. So again, mga Kristiyano to, sinasabihan na umalis kayo, siguraduhin yung malayo kayo sa mga idols kasi meron pa rin tayong idols. Yun ang totoo doon. Malapit na tayo. Revelation 2. So yan, to eat things sacrificed unto idols. So ito yung kay Balaam. May mga daw, nung panahon nila, nagtuturo pa daw ng doctrine of Balaam. Sino ba si Balaam? Alam niyo yan, diba yung preaching tayo, ano yung kabayo ko, ano mo yun? Anong preaching doon? Hindi kabayo eh. Basta, dumb ass, di ba? Nagsalita yung asno, yung donkey. Ang tinuro doon sa
Doon sa tagpo na yun, walang sinabing tinuruan ni Balaam. Pero, right after that, nag-fornicate yung mga... At actually, later pala sinabi rin eh. Sinabi na tinuruan kasi nitong si Balaam, kahit hindi niya sinumpa ang Israel ng time na yon, pero tinuruan niya, ganito yung paano niya matatalo yan. Paano niya matatalo? Kahit itong mga anak natin, kunwari, sino ang pinaka-precious dito ngayon? Kasi si Jamie, kunwari, di ba? Yung pamilya nila, di ba? Yung tibay nitong mga to, ha? Paano ko tatalunin to? Ang ginagamit madalas, hindi naman kayo opera ng trabaho sa customs nila eh. Alam nyo, tatanggihan niya yun, di ba? Ang madalas gagawin sa inyo, yung mga anak natin, papainan yan. Di ba? Tuturuan, ay Jamie, konting ano lang naman to eh. Tatapatan ka ng hawk na hawk. Umalis ka na sa Baptist na yan, itong ano. Ganun ang tirahan ngayon. Okay, may mga nawala sa atin. Ano nangyari doon? Wala na, di ako makapaniwala na masisila pa yung mga yun eh. Pero minsan kasi nga, hindi na nakikinig. Tango lang ng tango. Spiritually, kulang. Ayun. So sinabihan, ganito lang yan. May pag ano kayo, party-party, makilala niyo yan. Oh, one night lang naman. Fornication yung ginawa ng, di ba, after that. So kahit pa hindi sinumpa yung buong army, sinumpa sila. Malakas man sila, yung blessing ng Diyos, protection ng Diyos nasa kanila. Kaso nakipagpatol-patol ka sa ano. May paglaro kayo, laro lang naman to eh. Ganyan po yung Amerika sa totoo lang. Napaka-godly nation yung may panahon na godly nation. Ngayon, wala na, babastos na rin. Hindi na sila pure. Ganon din tayo mangyayari sa atin. Pag mga baptist yun, parang nagsasayawan na rin. Iwasan natin yan. Dapat tinitingnan natin ano yung mga kasama sa atin. Hindi natin mapapasukin yun. So, ganun lang yan sa kanila. 8 things sacrifice to idols and to commit fornication. Magkaduksong po yun. Kasi nga, kung naalala niyo sa Proverbs, may strange woman, ano sinabi doon? Uy, dito ka na. May offering ako dito. Naalala niyo sa Proverbs? Oh. Kunwari si Rain. Hindi nag-iingat, mayroon nakitang babae doon. Uy, Rain, Kristiyano din ako. Ganyan po yan, ang lakas makatisod niyan. So, dahil Kristiyano din, naging friends kayo pero wala sa panahon, hindi ka nagpaalam. Maya-maya, di mo alam, inaalis ka na pala sa kalooban ng Diyos. Ganon po yan. Napatagal ako doon, anyway. 20. By the way, ito yung mga sa Revelation na. Dinidescribe sa Bible yung mga churches to na literal na mga churches to. Paano sila natisod? Ito naman, meron silang babae. Jezebel din. O, ibang Jezebel to, pero Jezebel din eh. Kaya, di ba, kailan lang to? Kanina lang atang umaga to, di ba? Sa Ahab, tsaka... Huwag niyo papangalan ng Jezebel yung anak niyo. Kasi nga, sinong pambabae yan ng unti, papangalan niyo pa sa anak niyo. Ngayon, malamang, kasi pinangalanan gano'n, siguro nag-research din. Alam mo ba yung Jezebel sa Bible? Malandi yan. Pag pinangalanan yung mga anak mo ng ganyan, ganun pala yung pangalan ko, siguro ganun gusto mo mangyari sa akin. So, ginawa nito, nag-preach, pastora. Marang hindi pastora, pero parang ganun. Ganyan po minsan yung mga babaeng rebelde. Gusto niyan, sila yung kayo na mag-preach, kami din. Kung hindi man sa pulpit, minsan, diyan, kung saan-saan. Galit ang Diyos dito, sabi, hoy, ba't yung pinapabayaan yun? Ang ginawa daw ngayon, yung tinuro ng prophetess na yon, si Diyos may to commit fornication. Ayun na naman, and it things sacrifice unto idols. Magkakaduksong lagi. Napansin niyo ba yun? Paano naman nasabi ni pastora yun? Siguradong wala mag-asawang pastor, paano yung sa suot pa lang yan? Diba? Mas rebelde pa sa asawa niyang lalaki yan. Preacher eh.
At kahit sa mga Baptist ganyan, may mga napansin na mga isang hindi pastora, pero pinapaano nila yung kapangyarihan nila. May kung mapera yan, mas mapera sa pastor pa. Naging last time sa inyo, yung asawa niya, Atomy. Babae. Oh. Nasa pulpit, sinusut-sutan. Hindi, ganun yun. Ano ba? Ganun. Nasa ibang church pa sila, di nakakahiya. Ganun ba kayong babae? Jezebel tawag sa inyo pag ganun. Huwag ganun. Kaya nagalit pa gusto ko lang dito, yung idol niya at saka yung fornication, magkakaduktong yun. Malapit na tayo, 9. Ano yung Revelation 9? Ano na to Ano ba to? 9:20. The rest of the men which were not killed by the plagues repented not of the works of their hands. They should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and the wood, which neither can see nor hear nor walk. So paulit-ulit talaga, galit na galit yung Bible eh. Pero nakakabuisit dito, alam yung ano, pinaparusahan na sila eh. Ang dami lang namatay sa kasama nila. Kasi hindi pa rin daw sila bumibitaw. Hindi pa sila nagre-repent. Parang sa Jeremiah, naalala ko sa Jeremiah, ganun na ganun din yun eh. Sabi pa, sigaw na sigaw si Jeremiah, huwag na kayo magsamba dyan. Eh kaso, nagsumamba kami dito sa Queen of Heaven, eh, napapaayos yung buhay namin. Eh, paano malalaman nyo? Wala kang alam yan eh. Ito talagang, ano na to end times na to. Pinapatay na yung 1/3 ng mga tao, ayaw pa rin. So ang point dito, hindi basta-basta yan. Hindi mo maalis basta sa agawin mo nga sa akin. O, kita mo. Hindi basta-basta po yan. So, kailangan ng tulong ng Diyos. Talino din, of course, pinito ng Diyos. Huwag nating bigla-biglain. Pero, trabahuhin natin. So, this time, ano yung mga masama sa idolatry? Of course, binanggit natin kanina yung 10 Commandments, di ba? Sinabi huwag gagawa. 10 na nga lang eh. Comprehensive po yung list ng 10 Commandments. So pag andun talaga, huwag mo nang gawin. Malinaw yun. Kinabisado ko ito Romans 1, di ba? Alam mo sa nag-stem yan, bakit yung mga tao ay nag-idolater? Una, hindi nila glorify ang totoong Diyos. Ayaw nila salita ng Diyos. Salita itaas nila, purihin nila ang Diyos. Ayaw. So, ano gagawin nila ngayon? Ibabaling nila yun. May imagination, become vain, not thankful, foolishness were darkened. Sabi dyan, change the glory of the uncorruptible God into an image like unto corruptible man, birds, fruits, beasts. So kaya nakakabuisit po yan pag nakikita mo, tinataas pa, pinupunasan pa. Ano pa naman itong mga to? Stupid. Sa totoo lang. Hindi tayo nagmamagaling matalino tayo. In a way, oo. Kaya nakakamangha minsan, di ba? Hindi ba nila maisip yun? Diyan ang galing yan. Kaya nabanggit natin kanina. So, sumpa po ng Diyos yun. Yung sa Isaiah. Paano sila naniwala doon? In the residue, therefore, he make it a God. Sino to? Parang tinutukoy sa isang tao. Okay, ganyan lang ganyan lang Isaiah eh. Ay pinipinicture siya parang isang tao or grupo ng tao. Yung ibang bagay sinunog na,
Pero may natira pa, ginawa pang Diyos, no? Diyos. Even his graven image, he falleth down unto it, and worship it, and prayed unto it, and said, Deliver me, for thou art my God. Ikaw gumawa nun, sabihin mo, ligtas mo ako ha. Hydroflask, ano ba to? Ikaw gumawa nun, tapos paano kayo liligtas yun? Ikaw nga yung gumawa dun eh. Stupid, di ba? Ano pa? Ito, may points dito. Nadaan natin ito kanina. Alam nyo ba yung mga idolater, religious yan? Religious yan. Kasi gagawa ka pa lang yun, bibili ka pa. Kasi ba, alam na alam pa yung mga lola ko doon. Ang daming alam sa religion, pero hindi sa Bible. So, idolaters are religious but lost. So, kailangan maligtas yan. Huwag kayong papayag na, nagsimba na nga ako eh. Anong tinuro sa'yo doon? So, magalang tayo, magsasaloy na, alam nyo naman yan eh. Pero huwag kayong papayag yung pag-idolater yan, ligtas na hindi. Salvation from idolatry is the preaching of the gospel. So, para maligtas siya dito, i-preach mo yung gospel. Alam niyo yung gospel, di ba? True and living God. Ganun din yun. At pananampalataya lang. Tapos na yung kaligtasan, siya namatay para sa atin. Hindi mo kaya ligtas sa sarili mo. Well, lalong hindi ka magtitiwala dito sa ginawa ng kamay mo. So, kailangan nilang marinig yung tamang gospel. So, ano pang points natin? Kanina pa natin nakakikita sa mga verses, di ba? Okay, dito na tayo sa pang-oras. May mga pangalan lang ako dito ng mga Diyos-Diyosa nila. Bilis lang to. So, si Adramelech, Assyrian sun deity. So, Diyos-Diyosa ng mga Assyrian, nabanggitin sa 2 Kings. Si Anamelech, parang ganito yung Assyrian dyan. Ashima, Ashtaroth, madalas sa Ashtaroth sa mga ano to, di ba? Canaanites. Fertility goddess. Gusto ko magkaanak, magdasal ka kay Ashtaroth. Ganun po yung mga yan. So another, ano pala niya, si Queen of Heaven. Naalala niyo yung sa Jeremiah. So ito yung madalas banggitin, si Baal, di ba? Baal, sino ba yan? Canaanite deity. So Diyos ng mga Canaanites. Sensual. Mga bastos to mga to eh. This god is mentioned about 25 times in the scripture. Baal associated was Ashtaroth. Connected with bloody rites and latter with licentiousness. Pag sinabi licentiousness, okay yan, gawin mo yan. Yun ang gusto mong asawa. A male deity representing the sun and all nature. There are traces still extant of custom in Ireland, Wales, and parts of Scotland, which evidently show the Baal worship was practiced by our ancestors and under the ancient Druids. Alam niyo Druids? Ito, naglalaro kasi ako ng mga Warcraft eh. Mga laro po, ganun yun eh, Druids. Basta parang wizard sila na nag-spawn ng mga puno. Ano man yan, alam mo. Doon yung ginagamit yung mga games na yun. Baal, Berit. So, ganun din. Baal, Peor. Alala yung Baal, Peor? Paulit-ulit yan. Binagyan natin kanina sa mga Moabites naman. Beelzebub. Ito naman si God ng mga Philistines. God of Ekron. God of the Flies. Lord of the Flies. Kaya may palabas din na ganyan eh. Alam niyo ba yun? Nakadiri. Panahon pa namin yun eh. Pangit Lord of the Flies. Yung kanya mga minion, mga fly. Ngayon may Ant-Man, di ba? Yun sa kanya flies. Kaya nakadiri pa may flies. Baman. Sino man to? Bel. Ganun nga si Bel. Babel. Lapit na tayo. Makimos, Kiyoy, Dagon. Ayan, sa Philistine, di ba? Diana. Yung binabagin ko kanina, yung gumagawa.
Si Diana, goddess of the Ephesians. Golden calf, kina Aaron, di ba? Sa Egypt pala yun ang galing. Holy cow, yan. Kaya yung mga, wala ko nang galing din sa mga Buddhist. Sa Buddhist, sa Hinduism, sinasamba nila yung baka, hindi mo alam bakit. Dahil nagagaling yung gatas doon, pagkain. Ito na, high places. Okay? These were generally built on very hill and exposed situations. So, yan po yan. So, bakit nila sinasadyang kitang-kita sila? For idolatrous purposes daw, no? Solomon and others the king erected these places for express purpose of idol worship. It is a standing reproach even to the godly kings that they failed to exterminate this favorite mode of idolatry. Kung binabasa niyo yung Bible niyo, kahit yung mga matitinong kings, si Asa ata, si Jehoshaphat, yung matitino yun eh. Kaya sabihin doon, but they, hindi nila tinanggal yung high places. So, pwede natin sa panahon natin, ito yung mga hirap tanggalin. Okay? Ano mahirap tanggalin kahit sa mga Baptist? Kainan, eh. Wala masama sa kainan. Pero siguro, gluten eh. Diba? Ang hirap. Minsan, bulahan. Minsan. Tapos siguro itong mga Jupiter and Mercury. Sa mga Greek to, naalala niyo si Barnabas and Paul, pagkamalang ganyan. Si Merodach. Diba dito ginagamit sa cartoons eh. Milko, Moloch, Nebo, Assyrian, Babylonian. Tapos na tayo, si Nehushtan. Alala niya yan, yung brass. Tinawag nilang, kasi pinagawa si Moses dati ng brazen serpent. Pero ang ginawa, sinamba ng iba. Kaya tinawag nilang Nehushtan yun. Nergal, so mga daming Diyos-Diyosan dito. Remphan, Rimon, Sukkot, Benot, Tammuz. Tapos na natin dyan. Tartak, Terapim, and then unknown God. Tapos. So, anong gagawin na natin? Eh, wala na tayong ganyan. Ano yung mga idols na natin ngayon? Mga nananatili. So, nakita nyo ang gaano ka, ano yan, di ba? Nag-stick talaga yan eh. Hindi, basta-basta maalis. So, alam natin sa mga madalas na ano, para maiwasan natin, usapan natin, ano yung mga idol ngayon ng mga Baptista lang, mga Kristiyano. Music. Ito yung music kasi nakakaliw. Diba ginagawang ano yan talaga, puro gano'n na lang. Nagtuturo dito, music lang ako, basta sa music lang ako eh. Choir na ako, di lang gusto winning. Mga ganun banat ba? Tapos yung iba talagang, gusto ko di lang basta makatugtog lang, gusto ko talagang magaling. Makapansin ako. Eh, wala na, ang lalim na masyado pag-aaral, puro music lang. Puro doon ka na lang, iba nagko-concert pa eh. Kahit mga Baptist concert, Baptist. Wala, pakinggan nyo lang kami kumanta ng ano. Yung iba maganda rin naman, pero iba nasosobrahan na. Sobra na yung focus. Kaya nagiging idol. Nawawala na yung sa salita ng Diyos. Salita din ng Diyos yun eh. Naniwala ako. Tingnan nyo nga mga nag-compose niyan. Diba yung pinagkakakitaan pa. Ano pa? Music. So, isayin natin dito. May mga sinapagpapalit nyo sa Diyos. Yun pala yung hindi ko na ano yun. Tingnan nyo dito idolatry. Ang pinaka-basic niyan is, ang definition niyan, paano masabi idolatry? Paano masabi idol? Bukod dyan sa physical object, yan, immoderate attachment to devotion to something. Iba pa eh. Dito. Isang dictionary ko sabi, basta pag pinagpapalit mo ang Diyos doon, idol mo yun. Kasi wala kang papalit sa Diyos eh. Amen? Nakikinig po ba kayo? Saglit na lang to. Ano yung mga pinagpapalit ng tao sa Diyos minsan? Artista, idol.
Ganun-ganun pa yan. Oh. Grabe yung devotion. Sa tao lang. May bili ng ticket. No? Ba't kayo pastor? Walang ganun, no? Hindi mo ano ng mga pastor. Eh. Sa totoo lang, eh. Yung pastor, bisa pa kayo pa pakikiusapan, eh. Tuturuan na kayo salita ng Diyos, eh. Pero iba, sino sikat ngayon? Buti wala masyadong sikat ngayon, eh. Yung Taylor Swift, sikat na sikat yun, di ba? Nababasa ko minsan sa ano yun. Tinanggihan yung Pilipinas, ang liit naman ang ano nyo dyan, sabi. Ang liit ng concert hall nyo. Ayoko dyan. Yabang. Satanista daw yun eh. Idolin mo ba yun? Baka yung mga forma niya, titignan ko. Bastos nakita ko yung ano nun, parang kita singit eh ha. Nakapanty lang, nagko-concert. Sira ulo nun. Ano pang pinagpapalit sa Diyos? Pera! Naku, lalo na. Yun mismo sinabi ng mga siraulong ano, ba't mo ginawa yan dahil sa pera? Because money is my God. Ganyan kaloko-loko yung mga yan. Ba't sila pumapatay ng tao? Dahil sa pera. Siraulo talaga. Idol nga eh. Gaano ba kalaking pera kailangan mo? Ito mga false teacher, bakit sa palagay nyo ginagawa nila yan? Pera, si Kibuloy. Tagal mamatay nun, no? Wala, nagbinibili nyo, Ano lang, magka-cancer na yun, pumakit, magka-AIDS sana. Ano pa mga idol? Ano mga idol? Ang dami niyan eh. Kaya muna dito, ha? Ha? Career! Lahat ng gagawin, pastor. Sunday ngayon, kaso sabi sa akin ng boss ko, kailangan maaasahan ka dyan, ganyan po ang kalakaran dyan. Kahit hindi ka masyadong magaling, pero dapat ano ka sa boss mo. Sinasabi ko na sa inyo para maging successful, ha? Successful sa kanila. Pero huwag kayong mapayag nun. Namimili kayo, bata pa kayo, namimili na kayo. Sinong Diyos mo ba yung boss mo? Alala ko yung boss ko tuloy, buti daw naniniwala sa akin. Ace, payayamanin kita. Weh. Ganyan siya, ganyan lang ako. Kaya hindi ko nila sa uso. Kung sinabi sa akin ni boss yun, so what? Ano ba? Tapos ka na ba? Ano sinabi mo? Ano yung maagaw sa inyo sa Diyos? Pamilya, hanap buhay. Very good. Eh, pastor, ito yung hanap buhay ko eh. Ang Diyos ang buhay eh. Amen. Siya ang daan. He's the way, the truth, and the life. Hanap buhay lang pala yun eh. Hanapin mo si Jesus. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang sabi ba? Ano ako eh. Pamilya ko, pastor. Eh, sabi, gusto na ng anak ko, ayaw niya sa ganyan church eh. Sabi ng anak ko, yung sinisigaw, takas mo sumigaw eh. Sabi ng asawa ko eh. Sino ba Diyos mo? Kilala kaming ganyan eh. Hindi lang niya masabi. Pero actually, excuse yun, sa sarili niya rin yun. Pero ikaw, tatay, excuse para kang si Saul. Eh, sabi ng mga tao, ganun eh. Sino ba hari? Nag-excuse ka lang. Kasi mas gusto mo sikat ka sa tao. Isa pag leader ka, sumusunod ka sa Diyos, hindi ka papunan sa tao. Amen. Yun ang totoo. So, mamili ka. Ano mo, sino ba Diyos mo? Ikaw, Jana. Hobby. Gumagastos sa iba sa motor, sa sports. Eh, katulad niya, pag pupunta tayo ng church, sa hala-hala sila, para yung bike. Ang sipag naman. Wala lang hobby, para healthy. Masagasaan ka pa dyan eh. Ang Diyan. Pag-aaral. Bible na naman. Nag-aaral ako ng medicine eh. Nasa Google na nga lahat yan eh. Pansinin niya, though, minsan tinalo ko rin yung ChatGPT. So, pero inaano lang niya, kino-compile niya lang yun eh. Alam niyo, ito napansin ko sa salita ng Diyos. Hindi mo siya makaaral na aral lang eh na ito sa medicine. Andiyan eh, nakasulat na yan eh.
Ito, sinusulat sa puso mo to. Kung andyan ka ngayon, hindi ka nakikinig, hindi mo nakukuha yung dapat mo makuha. Ganun yun, kaya, ba't ka sasablay ng service? Kung nag-aaral ka ng gano'n ka kadalubhasa gusto mo. Monday to Friday, mayroon naman Monday to Saturday. Nag-aaral po ako. Ate Marge, barkada. Barkada kami. Kada kami, kami. TGIS kami. Dabarkads kami. Ganyan, tatanda na, ganyan pa ng utak eh. Barkada. Taong goma. Kaya Jun, ano mga idol ng mga tao? Naglalayo sa Diyos. Pinapahinga ko rin sa sarili ko. Pahinga. Pinaparelax ko lang po yung sa problema. Hindi po, ano nga yung example natin ng mga Diyos-Diyosan? Idol sa panahon natin. Mga inaglalayo sa'yo sa Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. Bisyo. Classic yan. Inom. Tama na. So, iinom ako eh. Diba, ganyan, conflict po yan. Classic yan. Pag iinom, bisyo, lalong hindi. Kaya yung nakakasal pa sa amin. Uy, Bible study tayo. Ganun naman nila dyan. Sinaulo. Dinamay pa, Bible study, inom. Ganun tawag nila dyan eh. Nung sinaulo yun eh. Ikaw, Mark. Cellphone! Mag-church ka na lang. Kailangan mag-cellphone ako eh. Sarap yun, sa'yo. Nanalo ako, level 50 na ako, 5,000. Hindi mo matigilan. Hindi ka nakapag-church ngayon. Uyat kasi, no? Ikaw, Prince. Ano yung naglalayo sa tao sa Diyos? Laro. Medyo yung cellphone, laro. Bakit wala ka sa church? May laro po kami. Isa, hindi lang mga bata yan. Isa iba, mga pastor. May laro kami, basketball eh. Walang kwenta. Assignment, pag-aaral. Stephen, lagi na ang tapang ng teacher namin eh. So ganun, mas matapang ako dyan. Kaya minsan nakikipag si pastor eh, di ba? Alam ko naman, di ko na kayo pwedeng pilitin. Pero, katotohanan, mga ilang points ka na sa assignment mo. Okay na yun, pinagpalit mo ang Diyos. Tama ba yun? Kunwari ganito, si Juliana nag-assignment, naka 100 siya. Pag hindi siya pag nag-church siya, 85 lang. Anong gagawin mo? Siyempre gusto ko 100 eh, pero ano na mismo? Amen? Okay na 85, Wala yun. Yung aral na maaral mo dito, may kukumpara mo ba doon? Lalaba. Pag nag-church ka, hindi masyado maputi yung labada mo. Okay na yun, mag-tide ka na lang. Pwede mong unahin labada. Pastor, di ka naglalaba eh. Nagpo-provide ako sa misis ko, di ba? Kaya, hindi niyo ba yun? Papalit mo ang Diyos dyan, ano pa? Risha. Ha? Ano naglalayo sa Diyos? Ng tao sa Diyos? Ano yung magiging pinapalit natin sa Diyos? Huwag ka tumingin sa katabi mo. Ikaw. Yun. Yes. Pag-ibig saan? Love life. No? Totoo yun. Hindi naman dapat, di ba?
Alam niyo kung, sabi nga sa inyo, lesson natin kanina ni Brad, di ba? Pag na-place ang Diyos sa'yo, ibigay sa'yo yung tama sa'yo. Kaysa na ipilit mo yung gusto mo. Hinahanap mo, di mo kayang hanapin yung basta-basta. Kala mo ba? Oh, naghahanap ka sa labas, meron naman pala dito. Diba? Pagtapat ka lang, oh. Kung wala si Tisha, kung sabi natin wala dito yung ano mo. Pero, nagtapat ka sa Diyos. O syempre yung karakter mo na-develop, yung history mo, kilala ka ng mga tao dito na, ay si Trisha, maka-Diyos talaga yan. Tapos nabiglang after 5 years, meron nagkaroon dito. Sino ba yung si Trisha? Naku, wala akong masabi dyan. Naku, di mo na kailangan magpakit doon. Kasi parang inano ka na eh, di ba? Kumbaga sa advertisement, parang minarket ka na, binenta. Di ba? Bakit itong binenta yun na? In-advertise ka na, in-endorse ka na. Oh, namumula si Trisha. Hoy, mga babae, nakikinig ba kayo? Ikaw, si Juliana. Anong gagawin mo para poging-pogi yung ano mo? Ha? Ha? Maghantay lang, ano pa? Habang naghahantay, mag-pray, magtapat. Para kilala kayo si Juliana. Ano yan? Matapat yan. Diba? Sandra? Ganun lang. O, ikaw na. Kami. Lumoisip. Dami pa eh. Kasikatan. Ay, pag dyan ako sa baptist eh, nakita pa na, binabroadcast pa naman natin. Dati sineshare mo yung mga, hindi na. No? Naku, wala mong baptist ako. Hindi ako sisikat, aasa rin ako dyan. Diba? Kaya hindi ko na lang papaalam. Kasi yung kasigatan mo, di ba? Ay, galit pala sa bakla yung pastor nila eh. Dapat lang, pasigatin mo yun. Ay, hindi na yung walang friends, walang ng friends. Kasi ang Diyos mo, kasikatan eh. Hindi mo na may please din lahat eh. Sandra. Alisin ko na nga ito. Ano? Ano pinagpapalit ng tao, mga young people, sa Diyos? Sa Bible. Ha? Kagandahan. Ba't ang tagal mo mag-church? Kasi, hinahanap mo ba yun? Wala akong bagong damit, may mga ganun. Kailangan laging bago. Ay, doon sa CCF, binibiday yung mga babae doon. Ganun eh. Yun ang gusto ko kasi sisikat ako. Makikita yung kagandahan ko. Ganun lang eh. Eh dito wala, nakaupo lang ako eh. Tumayo ka mamaya. Mag-vlog ka na sarili mo. Rapi. Kapugian naman, huwag ganun. Ano? Yun na rin yun. Ano? So, school. Yes, school, di ba? Anong gagawin mo? Alam na rin naman nila dapat yan eh. Yung kay Steve, naasa ko minsan. Nahapit na sila. Naku. Maya may extend din pala. Kasi pag nagreklamo kayo lahat, ano bang school? Sabi ko lagi sa inyo. Yung ginagawa natin dito sa... Mas mahalaga pa to sa school nyo, trabaho nyo. Yung trabaho nyo, kahit trabaho yan. Sila paghintayin mo, amen? Ganun yun. Gusto mo, makinig ka ng boss mo. Alam niya na yun eh. Ramdam niya na yun, matagal na. Siya pinaghihintay ko na eh. Nung sunod ko siya, pero kailangan kong gawin, sinuunahin ko. Ate May, nagsabi na yun, trabaho. Sasakyan? Paano yun? Mahalig sasakyan. Loho, no? Paano kayo na ano? Wala kang pantights kasi pinambili mo na ng ano.
Ay, yung mga motor, may pyesa. Kaya mo sila, may guilty din ako. Upgrade sa bike. Yung bike natin, hindi natin nagamit. Rain. Outing. Uy, may outing kami. Kaya wala muna ng church. May outing kami. Christian. Kalusugan. Ang palaki ng katawan. Kasi iba sabihin, trabaho ko Monday to Friday, linggo. Totoo din yan, linggo, gym. Ginawa mo Diyos yung muscle mo. Ha? Easy. Ano? Ha? Concern lang? Banda. Bini. Ano yung bini, ha? Parang? Pauso. Yung totoo naman. Tokso ka ba doon? Wala na eh. Tulog. Wala nagsabi, mga anak niya minsan ganun eh. Yung anak mo yung gusto mo sundin na, nabanggit na pala kanina. Stephen. Ha? Hindi pa makinig eh. Kamag-anak. Ano? Kamag-anak. O yan, tama yun. Yung mga, ito yung lahi namin. Kaya tayo, Katoliko. Totoo yan. Ang hirap nakalis ng iba dyan. Dito na sa atin. Kasi alam mo, Stephen, si Mother, tindi rin ang capital sa ano dati. Yung bandang huli, wala eh. Nakita ko yung ano eh, boundary. So, ganun lang yan, okay? So, tapusin natin. Idolater ka ba? Kabobohan yan. Dumb idols. So, sa atin dapat alam na natin yan. Inisa-isa natin ha. Sa inyo nang galing yan. Eh mga pastor, meron ding idols, di ba? Paramihan, payamanan, papormahan, pagandahan ng ano, papogian, spiritual kunwari, payabangan sa doktrina. Payabangan din. So iniiwasan natin yun. Kaya dapat, kung medyo pinapalit mo na yung Diyos, yung gawain ng Diyos sa kung anong bagay na yan, idolatry na yan. So never fall from that. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na salamat po sa pagkakataon na nakapag-focus kami sa isang bagay na hindi dapat tayong maliitin. Ito historically, ito yung napakalaking sakit sa ulo. So I pray, mag-watch out kami dito, Lord. At para sa iba naman, mga kaibigan namin na nabibiktima nito, Lord, I pray na aralan din namin, Panginoon, pray namin kasi kayo lang makakatulong. Huwag ito kalaking atake, Panginoon, sa demonyo din. I pray na tulungan niyo po sila, gamitin niyo lamang kami naman din, again, hindi kami gumawa na sa nila idols. Lord, gumaya ko kanino, focus lang kami sa inyong gawain, sa inyong salita, katotohanan. And therefore, I believe, pag nalaman namin, ngayon, nalalaman namin na ito pa ay katangahan, kaya mas madali kami makakalpas yan, mas madali kami makaiwas. So, I pray, especially mga kabataan, Panginoon, ngayon pa lang, may matalino sila. Nakita nila kung paano idolatry ay napakahirap na problema. Hindi na sila magsimula, Panginoon, na gumawa ng mga idol nila, makalimuan yan, pera. Hindi kami maging katulad ng sanlibutan ng Panginoon. Kailangan po kayo mag-ingat muli sa aming mga buong maghapon, Panginoon, mga activities I pray na maging successful, na para sa inyo naman, soul winning activities, Panginoon, encourage mga year-end fellowship namin. Hindi madalas yan, maging kasiyahan din ang bawat isa. Kaya kung mag-ingat sa bawat isa, salamat sa aming guests, hindi po siya mahadlangan.
Ganda po Lord, mga hanap buhay Panginoon, pag-aaral kayo pong tulong sa bawat isa. Kapay protection sa bawat isa. Kailangan po Lord kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.